lahat ng ebidensya o pwedeng ebidensya laban kay Sara Duterte na merong impeachment complaint before Congress, now nasa Justice Committee. Dahil hindi po titigil ang Committee on Justice, mga complainant at endorser ng impeachment laban kay Sara Duterte na ilabas ang lahat ng pagpapatunay sa kanilang aligasyon, sa kanilang paratang, at sa kanilang kaso. Yung impeachment 3 and 4 na merong more or less tig-7 o 6 na ground ng impeachment para mapatalasik si Sara Duterte, lahat yan tatalakayin. Graft in corruption, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ill-gotten wealth, pagmumura, at saka po yung confidential fund at intelligence fund, at marami pa. Kaya nga, betrayal of public trust, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker, hindi po yan ginagawa dapat ng kahit sino, lalo na kung pangalawang Pangulo, Vice President. Doon pa lang, pasok na pasok ang betrayal of public trust sa aking personal na opinion. Ito ngayon ang mangyayari. Simula next week, April 14, 3 sunod-sunod na hearing yan ngayong Abril ng Committee on Justice. Sal.N, Ramil Madriaga, sinumpang salaysay at personalidad, ihaharap na ito sa Justice Committee. Kung ano man ang malalim at legal na dahilan ng hindi pagsipot ng kampo ni Duterte, siya mismo at yung kanyang mga abogado, hindi yan magiging balakid sa Committee on Justice. Ang paniniwala kasi ng kampo ni Duterte, ang impeachment court ay ang Senado. Doon tatalakayin ng ebidensya. Yun ay kanilang paniniwala. Bahala kayo. Pero ang paniniwala ng Kongreso at ng maraming Pilipino at paniniwala ng mga congressman, sa Kongreso magsisimula ang impeachment process under 1987 Constitution. May kanya-kanya lang pong interpretation ng mga abogado, kaya nakakalito. Normal lang yan. Yung 10 abogado, pagbasahin mo ng isang libro, ang kanilang interpretation 12. Ganong katindi po yung kanya-kanyang interpretation. Nakuha niyo ang ibig sabihin? Hindi ibig sabihin ang mga abogado pare-pareho. Hindi pare-parehong matatalino, hindi pare-parehong paniniwala. May kanya-kanya niyang interpretation at opinion. Katulad din nating mga pangkaraniwang mamamayan, lalo na ako dito sa ating mga channel. May sarili akong opinion, interpretation, pananaw sa mga nangyayari. Pero hindi tayo lilihis doon sa sinasabi ng batas na limitasyon. May limitasyon ang karapatan, may limitasyon sa demokrasya. Dahil pag nakalimutan ang limitasyon, yan ay meron ng accountability or pananagutan. Maliwanag po yan. Okay? Uy, white na white pa rin itong suot natin, ha? White na white talaga. Anyway, salamat po. At ito hong mga ebidensyang ito ang tatalakayin next week. Kaya tayo mag-aabang. Okay? Hanggat walang galaw ang Supreme Court sa petisyon na nahingi ng TRO, ang kampo ng ilang abogadong volunteer ni Sara, hindi yan magiging balakid kung walang galaw ang Supreme Court. Tuloy sila. At dito ay malinaw po na pag hindi nakipag-ugnayan ang kampo ni Sara Duterte sa Committee on Justice, sigurado na mai-impeach siya sa Congress at ipapasa sa Senado ang Article of Impeachment at magkakatrial ito. Siguro by May, sa Mayo, baka magkaroon ng trial. Kasi pag sinunod po yung tamang proseso, kailangan tapusin itong buwang ito ng Abril at saka investigasyon ng committee. Sa Committee on Justice, mabilis na yan. Kung hindi ika-counter ng kampo ni Sara. Kasi lahat dyan ang gagawin, ipipresenta lahat ng ebidensya, testigo, dokumento ng mga nag-aakusa. Tatanggapin ng komite at yun ang pagbabasihan ng kanilang recommendation sa plenaryo para makakuha ng 1/3 vote for Article of Impeachment. Yun po yun. Yun ang sayang. Kasi kung nagpa-participate, sumasali, may respeto ng kampo ni Sara ang Committee on Justice, malay nyo,
Kung malakas ang ebidensya nyo na mali yung akusasyon, ay ma-dismiss na sa korte pa, sa Committee on Justice pa lang o sa Kongreso, ma-dismiss yan, ay di tahimik na ang buhay ninyo. Pero mukhang gusto nyo paratingin sa Senado, ay titingnan natin. Talaga namang aabot yan doon pag hindi kayo nag-participate. Yung binibigay sa inyong pagkakataon ng Committee on Justice, yan ay inyong karapatan na kayo ay humarap. Pero kung ayaw nyo, iba kanyang paniniwala, hindi nyo pwedeng pigilan ng mga congressman. Gagawin nila ang kailang trabaho na aayon sa batas. Kaya naman ipinapaliwanag ko ito. Ulitin ko, kung kayo magpaparticipate sa Committee on Justice at ma-justify nyo, makumbisi nyo ang mga congressman na walang ebidensya, madi-dismiss na yan. Hindi na makakarating sa Senado. Makakatipid pa si Sara. Dahil pag dumating sa Senado, naku, ang laki ng kanyang babayaran sa abogado. Ano ba yan? Per appearance? Per day? Ano ba yung kontrata dyan? Milyon-milyon yan. 16 na abogado. Magkano ang per appearance na mga yan? Magkano ang kontrata ng mga yan? Eh samantalang kung sa Kongreso pa lang ma-justify niyang wala ito, ma-dismiss ito, di kakunti ang babayaran niya. Ilang araw lang, tapos na, malit lang ang babayaran. Pero pag nag-hearing na kung ilang hearing at tumagal sa Senado, malaking gastusan niya. Sabagay, marami naman pera, sabi ni Trillanes. Samantala, ito isa pa. Congressman Toby Chanco, ano nga ba ito? Ayaw niya tanggapin DDS, pero ang dating niya, sobra pa sa DDS. Yung Marcos at Romualdez, kung banata niya, ganun-ganun na lang. Samantalang nakinabang siya. Obvious naman na kaya siya bumabanat ng ganyan sa aking personal na opinion dahil hindi siya sinuportahan ang kanyang panaginip, bangungot, pangarap na maging speaker. Dahil gusto niya maging speaker din, wala suportang Malacanang, hindi na niya nakuha. Kaya ngayon, banat siya ng banat sa gobyerno. Ang dating, pro-Sara, pro-Duterte na. Eh hindi naman siya welcome sa Duterte camp kasi alam ng mga Duterte camp na bumabalimbing lang siya. Dati siya maka Marcos at maka Romualdez. Nung hindi niya makuha suporta ngayon, parang DDS ang dating. Pati yung mga sinasabi nito, puro wala namang resibo. Pati ba naman yung sasabihin niya, pati daw yung opisina ni Congressman Sandro Marcos, may kinalaman sa mga troll ng administrasyon. Kalokohan yun. Hindi trabaho ng Kongreso, hindi trabaho ng congressman ang mag-create, magbuo, mag-maintain ng trolls or yung mga gumagawa ng paninira o fake news. Hindi trabaho yan ng mga Marcos at hindi trabaho yan ng Kongreso. Pero yun parang dating na parang may kinalaman daw yung batang Marcos. Yan na yun. Ganong kasabog, ganong kasama ang dating nitong si Toby Chanco sa kanyang mga pinagagawa ngayon. Kaya galit na sa kanya ang mga Marcos loyalists, Marcos supporters at Romualdez supporters. Yung mga DDS naman, pinilalapitan niya, akala niya kakampihan siya. Hindi ka welcome sa mga DDS, maniwala ka. Kayo mga taga-Nabotas, bahala na kayo. Masaya ba kayo? Nag-enjoy ba kayo sa inyong congressman si Toby Chanco? Sala sa init, sala sa labig. Personal kong opinion po yun.